Gandang tanghali po, hapon na pala sa inyong lahat mga kasama, no? Pasensya na kayo, dito na tayo inabutan ng pagla-live natin. Actually, nasa gitna ho ako ng trabaho ngayon, no? Kasama ka namin ho si Bossing. Actually, may biyahe ho kami. Right now, nandito kami sa parking area, waiting area, no? Maglo-loading ho kasi kami mamaya. So, muli mga kasama, tawag dito, tayo po magbabalik na po dito sa part 4 nung ating programa na Refresh Online free seminar po tayo, no? So dun sa mga mahuhuli, no, na makapanood i-assure ko sa inyo mga kasama na pwede nyong i-rewind ho ito. So bubukas lang tayo ng ating isang cellphone natin para makita natin yung mga, kung meron tayong mga komento na kailangan tuunan ng pansin. Gawa ng minsan dito sa live natin di nakikita kasi. So at least dito makikita natin yan. Yan. So tingnan natin kung paano. Sana makita natin, no? Yun. So mga kasama, ang itatopic natin ngayon, no? Tawag dito is yung ating pangunahing paghahanda, no? Ika-4 na yugto. Actually may pinaghahandaan kasi kaming bakbakan din, no? Which is national elims namin na naka-schedule sa South. So yung susunduin natin, isa sa mga actually financiers natin din, and then sa trabaho rin kapartner natin. So yan, hopefully itong talakayan na naman natin na to makapagbigay sa inyo ng isang magandang idea. So salamat po dun sa naka-online viewers natin ngayon, and then meron tayong silent viewer again. So mas madami na talaga yung silent viewers natin, maabot ng daan na to. And then meron po tayong nasa 40 plus, no? 40 plus na nasa ibang bansa. So wag na natin patagalin to mga kasama, no? And then before anything else pala, salamat nga pala kay Sir Silva, no? Doon kasi may na-refund kasi tayo na order sa atin na doon sa promotary na 5 dosena, kinuha niya kaagad yung dalawa, no? 2 dosena. And then may naka-floating na 3 dosena pa. So yung 50% natin na yun, yung pinaka high end na tari natin, no? Yan, may available pa 3 slots sa gustong humabol. And then sige, umpisa na tayo. Mga kasama, uli itatapi ko sa inyo rito base sa aking standard, base sa aking gawin, no? So kung naalala nyo mga kasama, yung part 3, doon tinalakay natin kung paano kami mag-precon. So sa precon, sabi ko nga sa inyo, hindi namin bibitawan sila ron hanggat hindi namin masasabing pasado at okay na sila. Ngayon, pag pinunta sila sa conditioning area sa amin, hindi ho tumatagal yan mga kasama, depende sa schedule. Kasi sabi ko nga sa amin, pag nasa conditioning area ka na at lumusot ka na doon sa pre-con stage namin, kahit 7 days lang, pwede nang ibakbak ng ibakbak, no? Pwede na nating ibakbak ng ibakbak yan sa labanan. Kasi nga ho, doon sa pre-con, yun consider as conditions. Pero yun yung major, no? Nandun yung pinakamabigat. So pagdating nila sa conditioning, ang tinututukan lang ho namin mga kasama, no? Lalo't kung may naka-schedule na. Sa amin, walang iba kaming tinututukan is yung tinatawag nating mental conditions nila. Saka yung tinatawag namin na boosting. So, yung boosting namin ng 7 days, babaybayin ko sa inyo yan, isa-isa. So, yung aming preparasyon sa pagme-mental condition, tinatanong nila, sir, paano kayo nagme-mental condition? Siyempre, nandoon na yung sinasanay natin yung sa loob, no, ng 5 araw na kit. Sinasanay natin yung alaga natin sa actual na scenario condition ng pupuntahan niya. Number 1, nandyan
Tuwing umaga, no, kasi nakakiping sila, so nakatago sila. Every 4 hours ho ako nagbababa. Every 4 hours nagpapadropping ho kami. And then kapag nagpapadropping, every time na nagpapadropping kami mga kasama, after nila magpa-drop, magpapa-walking kami. So kapag nagpa-walking kami mga kasama, may isa kaming tao, no, na nasa loob na may hawak na kauri nila. Paikot-ikot, binababa dun sa dulo, tinitingnan namin kung paano sila magre-react. Number 1 sign na nag-a-adapt na yung alaga natin through your mental conditioning, kapag nakakita sila dyan at sila ay tumilaok. Kasi yung pagtilaok nila, kapag nakakita sila ng katulad nila, that is part, o yun yung isa sa senyales nila na inaangkin nila yung territory, no? So nagpapaano sila, kumbaga pinapakita nila na sa akin to. So after nun, ilakad-lakad nyo lang, habang naglalakad ka, paikot-ikot din yung may hawak. And then syempre kapag nagpapalakad, binubuksan namin yung speaker. Speaker itself, yung ingay, no, sa loob ng kanilang eskwelahan, ginagaya ho namin yun. So nilalakasan namin ang volumes. So sabi ko nga, 4 times, no? Every 4 hours nagbababa. Kasi sa umaga magda-dropping kami ng 6, at least nakalimber sila ng around 30 minutes, and then magpapalakad kami ng 30 minutes, i-mental conditions natin, and then magpapakain. After magpakain yan mga kasama, konting walking lang uli, mga 10 to 15 minutes din, pupunasan na natin yung mga paa, muka, no, ng towel, and then ikikip uli. So after 4 hours, o sa amin alas 12, no, ibababa uli sila. So sa pagbaba nila, ganun uli ang routine. Dropping, pero syempre alas 12 wala tayong ibibigay, no. So doon lang is dropping lang, and then nandun yung mimic lang uli, palakad lang uli, then routine na naman. So hapon, no, bago mag alas 4, 1 hour before, ganun uli ang gagawin natin. So routine lang yon, paulit-ulit at paulit-ulit lang yon. And then pagdating ng gabi, pinaka-importante na is yung bandang alas 8. Alas 8, alas 9, diyan kami nagsisimula lalo na magpakilos, no, nagpapalakad, ginigising, nagda-dropping, sinasanay sa ilaw at ingay. So 5 araw yun mga kasama. So kung kayo ay sanay na sumunod sa 21 days, ginagawa namin to from day 16 to day 20. And then tatanungin nyo, sir, ano feeding nyo? Ang feeding ko, unti-unti na kaming nagpapalit ng feed papunta into carbo loading. So ang feeding ko nga po, yung regular mix ko, yung syempre ano na to, nasa condition state na to. Ang premix namin is 70-20-10, no, 70% grain, 20 corn, and then tinataasan namin ng power pellet, no, yun ang binibigay namin. And then from that day 16 sa umaga, ang carbo loading na ginagamit ko always is yung cook rice na binabad sa Gatorade ng 30 minutes. After mababad ng 30 minutes, salain nyo, i-drain nyo. So syempre sa umaga, kung 35 grams sila, 30 grams lang ang itatakal namin into regular feeds, no? And then 5 grams yung aming pointing feeds na cook rice na ibabad sa Gatorade. So sa hapon naman, 25 grams na lang yung feeds, 10 grams naman into cook rice, no? And then on day 17, in the morning, 20 grams na lang sila, 15 grams cook rice mix. Sa hapon, 15 grams na lang, and then 20 grams ng cook rice. Ika-third day, no? So from 15 ka na lang magiging 10, no? And then kakulangan po na 25 is yung cook rice, and then sa hapon magiging 5 na lang. So 30 grams yung cook rice. Then ika-4 na araw po, in the morning full rice na sila. So kailangan 2 araw silang naka full rice sa amin. Ngayon mapapansin nyo, may punto dyan na ayaw na nilang tumuka, ayaw na nilang uminom. Huwag nyo na hong pipilitin. Kasi po yun yung senyales na naka-maximum na ho yung kanilang carb needs, naka-maximum na yung moisture, kumbaga naka 100% na yung kanilang moisture,
Ngayon, hipuin mo, tingnan mo sa dumi, makikita mo normal lahat, pero sila mismo ang nagpipigil. May mga alaga tayong nagpipigil mga kasama. Hindi lahat na nagpipigil sa pagkain, sa pag-inom is may problema. Yung iba ho, na ma-maximize na ho natin yung kanilang pinaka body conditions and mental condition. Kasi ang alaga natin mga kasama, pag alam nilang enough na yung kanilang reserve o full na pati yung kanilang reserve, kusa na ho silang nagko-control. Ngayon, paano ho yan nasabi? Merong hong pag-aaral niyan by the book, no? They try to search some avian in the jungle. Yung kagaya ng katulad ng alaga natin, the wild one. Kapag meron silang papasukin na territory just to look for mate, sometimes talagang nagpo-full loading na sila by itself. Kasi kung ano man yung darating doon, minsan may makakasagupa sila na kagaya nila, and then talagang days ang binibilang nila without intake just to find mate. Yun po yun, ang isang explanation doon. Ngayon, sa atin naman, kasi tayo mga kasama, ang tinatarget kasi natin sa kanila is crude protein. Pinapataas na natin yung kanilang high protein needs. Kaya nagsiship tayo from regular feeds to cook rice. Remember, the rice is came from the grains also. Kinuk lang siya para mas malambot siyang i-intake, mas mabilis siyang i-absorb. But remember mga kasama, hindi porket nagbibigay tayo ng cook rice, wala tayong pambili ng kanilang pagkain. Hindi po yun. This one is just preparation. Ngayon mga kasama, itong experience na to, at itong way of methods na to, decades ko na hutong ginagawa. Ngayon, kung ito ay nakakasama, hindi ko huto ituturo sa inyo. But this method, proven ko na to by itself, no? By myself. Proven ko to. And then, galing sa method na to, may tinahak na, may narating na, may inabot na. So, dun sa mga kumu-question, alam ko naman yun Ko-questionin at ko-questionin nyo. In regardless, wala ho akong paki dun. Kasi sa akin, tataasan ko lang kayo ng kilay. Kino-question nyo ang method ko. Isisiksik mo method mo. Ang tanong, saan inabot ng method mo? Diba? Wala namang problema mag-sharing of idea Kaya lang, pakikinggan kita kung ang method mo, meron na rin napuntahan. Pero kung tuturuan mo ko na ang method ko, mas mataas pa sa inabot sa'yo, taasan kita ng kilay. Ngayon, sabi ko nga, sa akin, this one is part of sharing. My own method, no? This is my own method. This is my own preference. Kung sakaling susubukan nyo, wala namang mawawala Pero kung ayaw nyo, okay lang. Hindi ko naman pinipilit. But this one, I guaranteed you, tested ko to. Yun ang kaya kong sabihin. So ngayon, sasabihin nyo, sir, gradual pala yun. Yes, gradual. And then, nagbibigay kami at least 12 hours before the start of ng kanilang exam, kinukompute namin yon. Kailangan nakapag-carbo load kami at least 10 to 15 grams bago umalis. So kung halimbawa ang start is alas 12 at kailangan ko ng 12 hours, alas 12 ng hating gabi, kakarbo load uli ako ng 10 to 15. And then pahinga ng 2 oras. Then after ng 2 hours, set kami papunta na doon sa kanilang event. Ganun po yung aking ang clock time ko ho, no? So yan, sharing ko na rin yan. Ngayon, sasabihin nyo, sir, ano yung boosting na ginagawa mo? Ang boosting na ginagawa ko mga kasama is 5 days boosting to my supplements. Kasi alam nyo naman, ang sinasabi ko nga sa inyo, once na yung supplement kong gamit, ganito ko siya kakilala. Pag in-intake mo siya, several minutes, nagpa-function, ginagamit. No? And then, alam ko kung hanggang kailan siya sila tumatagal. Pag umepekto sila, maximum of 7 days bago mawala, bago mag-withdraw out. So, kabisado ko. Kaya ang boosting technique na ginagawa ko mga kasama, hinihiti ko sila doon sa aming Super B at Amino. No? Bakit? Okay. Ganito kasi ang pagbitaw ko, ang pag-boosting ko. Day 16, day 18, no? Day 20, lahat yan, every morning, sumusubo ako ng Super B.
complex. Yung produkto ko yun, ha. Hanap na lang kayo ng pwedeng katumbas. Ngayon, day 17, day 19, bumabato ko o sumusubo ako ng aming Super Amino Max. Ngayon, para saan nga ba yun? Sabi ko nga sa inyo mga kasama, ang B-vitamins, itong ginagamit ko, tumutulong to para sa magandang digestions nila. Kapag maganda digestions nila, maganda ang kanilang intake o yung kanilang absorption ng minerals, nutritions, and vitamins galing doon sa kanilang ini-intake. And then, nagpapaganda ng blood flow. Kapag maganda blood flow, tataas ang oxygenation. Pag tumaas ang oxygenation, siguradong may haba ng hininga. And then, syempre, kailangan natin ng tinatawag na amino. Yun ang panuporta. Kasi yun ang tumutulong dun sa mga muscles para mag-relax, mag-alis ng excessive panggamic acid, o yung tinatawag natin na ito yung source ng pamumulikat at everything, no? Saka yung paninigas ng katawan. And then, ang amino rin po ay isa sa natural vitamins ng lungs para lumakas ang kanilang lungs, lumakas ang pag-pump ng air nila, magkaroon ka ng healthy lungs during ng kanilang exam, and then para umexpand pa. The more na expanded ang kanilang lungs on the day of their exam, sigurado maraming bit-bit to na hininga. So yun yung pag-boosting ko. So imagine, no, from day 16 to 20, 3 times akong bumabato ng Super B, and then 2 times akong bibigay ng Super Amino. So yun ang ginagawa namin simultaneous sa mga routine nila. So narinig nyo naman yung routine natin kanina. It's all about focus on mental conditions. So every 4 hours nagpapadrop tayo, nagpapalakad, and then nag-i-introduce o nagpapakita tayo ng kauri nila para lang maging alerto sila at titingnan natin yung alertness nila to defend yung kanilang territory. So paano mo malalaman na nasa magandang mental state na sila? Simpleng-simple mga kasama. Pag pumasok yung tao mo na may hawak na kauri nila, first thing to do, pupustura ang alaga mo. Pag pustura, sabay, tilaok. Kasi yun mga kasama ang kanilang way na inaangkin nila yung territory. Dahil nga territorial sila eh. Next, pag umupo yung kasama mo sa malayo at nasa kabilang sides rin yung alaga mo, at siya ay nagmamasid, dandahang lumalakad, hindi sumusugod, hindi tumatakbo, dandahan, then i-stop siya sa middle, and then mag-o-observe, ipapakita niya yung kanyang tikas, at doon naka-stationary, at nakikita nyong hindi bumababa ang kanyang alertness. That's the time na masasabi nyong nasa top mental state na sila. And then makikita nyo kalmado sila sa kabila ng meron kauri nila na malapit sa kanila. So subukan nyo naman lumakad na bit-bit nyo yun. Tingnan nyo kung sinusundan kayo ng tingin at sumusunod sa inyo yung alaga nyo. Pag yun ay sumusunod at nakamonitor sa inyo, ay sigurado 100% talagang ino-observe niya yung nandoon sa kanyang territory. Kaya nga ako mga kasama, first and foremost to do, pag ako umapak na ng entablado, pagtungtong ko ron, ang una kong ginagawa, humahanap ako ng isang sulok kung saan ko siya ibababa. Kung saan ko sila binababa. Kasi ang gusto ko kaagad, mapamiliarize niya yung lugar, at galing doon, hinaharangan ko siya na may makitang kauri niya, kasi inaantay ko siyang umangkin ng territory, no? So yun lagi mga kasama ang ginagawa ko. Always ko sa kanila, nagpapa-familiarize ako sa kanila ng area, no? Gandang hapon. May konting katanungan lang. Ano po ang panghalo mo? Ayan na boss, binanggit ko na kanina, rewind mo na lang boss kung ano man yan. Sir Edbert Pedra Blanca Garcia, nabanggit ko na sa video, so just click the video, try nyo pong i-rewind kasi may access kayo to rewind this one. So gaano ba kahalaga kasi ang pagme-mental state natin, yung pagme-mental condition?
Kasama kapag mataas ang mental conditions ng alaga natin, I will guarantee you, during the pointing hours nila, hindi ka ho mahihirapan na kunin yung pinaka-peak point nila. Basta, remember lang yan, alalayan nyo sila. Ngayon, sasabihin nyo, sir, ang tagal-tagal naming nag-antay, ang ikli lang pala ng explanations mo sa pinaling paghahanda. Kasi, yun yung aking way. Kaya mapapansin nyo yung kumukuha ng aming suplemento, no? Pag pinadala ko, may nakalagay na 21 days at 7 days. Magkaiba. Magkaiba ng atake. Bakit? Yung 21 kasi, tinuturing ko yan, napasok yan doon sa aming pre-con stages. And then, yung 7 days talaga, ito lang sa akin ang pinali. Ito yung pinali sa paghahanda. Magkakaiba tayo ng atake, pero ito yung ataking nakasanayan ko. Kasi gaya nga ng sabi ko mga kasama, maya't maya, meron tayong imbitasyon. So, kailangan may nakahanda tayo in short period of time. Ngayon, sasabihin nila, sir, kaya ba yung 7 days? Ay, opo. Bakit? Ilang buwan ba yan nakapasok? Ilang buwan ba yan nandoon sa pre-con stage area mo? Yun ba hindi mo may tuturing na conditioning yung pagpe-pre-con mo? Eh doon lahat na ng ginagawa, no, ng iba, no, yung nasa 21 days nila, lahat ng ginagawa doon, routine exercise, supplements, nandun na rin, yung kanilang training spar, nandoon na rin, nandoon sa pre-con ginagawa, ultimo yung pag-catch up, yung pagkuha sa kanilang weight class, yung pagtanggal ng kanilang excessive fats, nandoon na. So kung bugbog na sila doon, bubugbugin nyo pa ba sa panibagong kondisyon? O pag bugbog na sila ron at okay na, bigyan nyo ng time magpahinga, and then pasok nyo ng 7 days, ready to rumble. So ganon din yun mga kasama eh. Kaya lang, ginawan lang namin ng bracket of separations, no? Hindi yung pag nag-pre-con ka, pag biglang i-condition mo, panibago na naman, eh bugbog na talaga. Doon minsan nagkakaroon ng muscle bound. Kaya yung iba nagtatanong, sir, ba't nagkamaroon ng muscle bound yung alaga ko? Eh bugbog na nga kasi doon, tas diniretso mo pa ng 21. Di lalong gulpi sarado, gulpi di gulat, di ba? So, sabi ko nga mga kasama, hindi ganon ka complicated ang paghahanda, no? Lalo't kung alam mo yung ginagawa mo. Kaya nga maraming matigas na handler eh. Maraming matigas dyan talaga sa labas. Kasi may pre-method na silang ginagawa. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kasama, pag ito binanggit ko sa inyo, sigurado kayo magtatasang kilay nyo. Eh paano yung mga kilala na nagaganyan-ganyan? Diba? Eh natural, sasabihin ba nila sa inyo ang procedure niyan? Eh sila lumalabas ng ganyan, nagbibigay ng mga suggestion niyan na ganyan. Pero remember mga kasama, may ini-introduce silang produkto. Ngayon, kaya sila nandyan sa harapan nyo, bayad yan mga yan. Pero the truth is, pag sa kapang sarili na nila, hindi iba yung ginagawa nila. Trust me. Sabi ko nga, our industry is multi-sided o multiple phases of business. Pag kayo ay nadala sa business, hanggang dyan na lang ang matututunan nyo. Pero kung kayo ay magbubukas ng kaisipan o magbubukas kayo ng sa inyong malayang pagsasaliksik, no, ika nga, mas lalalim ang kaalaman nyo at matututo kayo. Kaya nga sabi ko, dito sa industriya natin, kung pinasok nyo to, kalimutan nyo at talikuran nyo yung tinatawag na idolism, no? Idolism. Tanggalin nyo yan. Kasi the more na umiidolo kayo, walang problema yun, idoluhin nyo siya, pero wag pati yung way niya. Kasi sabi ko nga, hindi tayo pare-parehas ng way. Ako nga, hinihingian ako ng 21 days, hindi ako nagbibigay. Noon nagbibigay ako because nakalock in ako sa isang kumpanya, di ba? Ngayon hindi na. Bakit ako magbibigay sa inyo? Maganda yung prangkahan tayo. Bibigyan kita ng way of 21 days ko. Yun, akma sa akin. Hindi ko alam kung akma sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, iba-iba ang pangangailangan ng alaga eh. Sa akin, masasagot ko yung pangangailangan ng alaga ko kasi nakikita ko, nahawakan ko, napapanood ko, at nararamdaman ko sila. Kasi nandyan ako personal sa harapan nila, kaya alam ko kung ano yung ipapasok kong programa. Eh yung alaga ninyo ba, pag hiningian nyo ako ng 21 days, nakikita ko ba, nahihipo ko ba, nasasalat ko ba sila, nadadama ko ba sila, diba? Yung klima sa inyo, alam ko ba,
sitwasyon ng area nyo, alam ko ba? Yung lagay ng kalusugan at lagay ng inyong yarda, alam ko ba? Di ba hindi? So, paano ako makakapag-analyze ng ukol sa'yo? Ang ibibigay ko yung para sa akin. Ngayon, pag nagbigay naman ako, nakasama, ay bulok naman pala ito eh. Diba? Yan yung mga mindset eh. Kagaya ng iba, sir, pahingin nga akong programa mo. Sinubukan nila sa kanila. Ayun, namulot. Babalikan ka, sir, sabla yung programa mo. Panay pulot ako. Bakit naman sa akin, ganito naman ang resulta? Masisisi ka pa. Yun yung sinasabi ko na, iba nga yung way ninyo, iba yung way ng pangangailangan nyo, iba yung way sa akin. Malay mo yun sa inyo, hindi na pala kailangan pukpukin. Kasi nandoon na, may natural na sila. Na gano'n na yung way nila. Ang kailangan na lang, sundutan ng ibang kulang sa kanila. Ngayon, ang nangyari, yung programa nila, nabugbog sila na nabugbog doon, sa kabila na meron na sila noon. Kagaya ng angat, halimbawa, maangat na sila. Nabugbog pa ng nabugbog sa Haiti, nabugbog pa masyado sa Sampi, sa Salida, di ba? Hanggang sa nagka-muscle bound, hanggang sa hindi na umangat, nasira pa. Di ba? Sabi ko nga mga kasama, sa atin dito sa industriya, matuto tayong mag-analisa ng pangangailangan ninyo. Huwag nyong iasa sa mga iniidolo nyo. Sir, pahingi naman ako ng ganito. Kung ano yung nakikita nyo programa, huwag nyong iasa dyan. So, pag-aralan nyo. Kasi tingnan nyo, sabi ko nga sa inyo, sa industry natin may tinatawag tayong double, triple, saka quadruple branding, no? So, iisang uri, iba-ibang brand lang, iba-ibang pangalan lang, pero iisang klase, pero lahat 'yun nakaprograma. Kaya nga sabi ko, hindi basta-basta tinitiwalaan yung mga programang inilalabas lamang ng mga komersyo, dito sa komersyo. Kasi nandiyan lang mga kasamang nais lang nila sa atin, sa totoo lang. Kalimitan. Ngayon, bahala na kung tamaan kung may tamaan, pero ang kailangan nila sa atin ganun. Yan ang totoo. Kaya lumabas yan, triple branding na yan, double branding na yan. Isang uri, binago lang ng pangalan, para 2 o 3 beses nyong bibilihin yung produkto sa isang sistemang kailangan ninyo. Pero kung kayo ay marunong mag-research, mag-analyze ng kailangan ninyo, ito lang ang kailangan ko, ito lang ang kukunin ko. Bakit nyo susundin yun? Diba? Yung sa akin nga mga kasama, sabi ko nga sa inyo, ang primary supplement ko 3 lang. Doon lang ako umiikot sa primary supplement. 3. The rest pang cleansing, flushing, everything, and then pang pointing na. Kasi yun lang naman talaga ang needs ng alaga natin eh. Hindi naman natin sila kailangan bugbugin. So sabi ko nga mga kasama, may guide kayo rito. May konkretong guide kayo rito sa akin. Hindi nyo kailangan trial and error. Ang kailangan nyo lang mag-analisa. At hindi kayo maliligaw. Sabi ko nga sa inyo, napakalaking bagay yung videos na nilabas kong yon. Yung regarding sa acronym na APE. Yung APPE. Analyze, Planning, Plotting, Execution. So yun lang yun mga kasama, ang susi. Ngayon, sa pinaling paghahanda, yung napakahabang discussion ko doon sa mga videos ko before, papaikliin natin ng kasimple-simple. Kasi ito talaga ang way ko. Yung mga nakaraan ko, because merong nasa likod ko. Kaya nakikita nyo, dati merong alagang, question mark. Laking, question mark. Diba? Kasi nga, meron tayong pinirmahang kontrata na hindi natin pwedeng i-violate. But, dati kahit nandoon ako, sige lang, yun ang ini-introduce natin, pero iba yung practices ko. Yun ang totoo. So ngayon mga kasama, nalalaman nyo yung tunay na pamamaraan ko, no? Gaya na sabi ko, hindi ako magtatago sa inyo, total, nag-refresh knowledge tayo eh. So, ganun lang kasimple yan mga kasama, ang pinaling paghahanda. So, sana, itong prangkahan natin na live na to, no, habang nag-aantay kami, kasi, malapit na yung 3:50, no? Kasi during 3:50, yun yung sampa na namin sa taas eh. Kami na yung sasampa, pipick up. So, yun.
wag nating gawing masyadong technical. Alam natin na technical ang pag-aalaga. Pero ang pagiging technical, sana sa kalusugan po yan. Pero hindi sa gantong mga senaryo. Kaya sa akin mga kasama, sinishare at tinuturo ko lang sa inyo kung ano yung reality. This is the reality. And then, ito ay proven. So, paano ko masasabing proven? And dami naman sa inyong nakakakilala sa akin mga kasama. Alam nyo naman na hindi nawawala ang mukha ko sa entablado pag merong bakbakan na, di ba? So, mayat-mayat nandoon ako. Ang practices ko, ginagamit ko, natutunghayan nyo, nakikita ninyo nagpe-perform. Kung paano mag-perform, kung paano lahat, nandoon. Eh tayo naman, kahit saan tayo, hit all over the Philippines tayo, basta may imbitasyon. So, nakita niyo yung, alam niyo yung ibig ko sabihin mga kasama? Sa akin kasi, maraming nag-a-advise. Kaya nga, tumataas na lang kilay ko. Sabi ko nga, ang advice ko, hindi nga kita nakikitang sumampa. Hindi ko nakikita kang lumaro. Tuturuan mo ko. Sana ba inabot niya na tinuturo mo? Eh, siguro yun yung mga hindi nakakakilala sa atin, no, na binabara tayo. Pero okay lang yun. And regardless, wala namang problema sa akin yun. Sabi ko nga, sir, handa akong makinig sa'yo. Basta i-proof mo sa akin na ginamit mo na siya doon sa inyong sistema at nakikita. O kagaya ng mga linyada ko, halimbawa, ang daming nagtataas kilay, sir, ang presyo mo naman ganito ganyan, napakamahal mo naman, backyard ka lang daw. Pero okay lang yun mga kasama, walang problema sa akin yun kung sabihan akong backyard sa akin. Kaya na, sabi ko nga, ako naman magbenta man ako mga kasama, hindi naman ako yung talamak na seller na talagang for commercial use, di ba? Ako talaga kung ano yung breed ko, out ko, yun lang. Hindi naman ako yung kagaya ng iba na talagang ginawang tawag dito, market na talaga, no? Sa akin kung ano lang yung meron. Kaya nga sabi ko, bakit hindi naman ako magbebenta ng ganyan? Kaysa naman yung naglalabasan ngayon, nag live stream lang, nag-vlog lang, na hindi nga sumasabak sa ano, tinatangkilik nyo nga yung sa akin proven on pit, 'di ba? And then pinakamasarap pa, may guidelines ka pang makukuha sa akin para ma-maintain mo at hindi masira yung mga linyada. So yun lang yun mga kasama, wag natin gawing technical masyado. Ang pinaling paghahanda ko is just 7 days. So sa 7 days na yan yung programa ko. Ngayon, yung magtatanong sa akin, sir, paano yung may advice mo dun sa gumagamit ng 21 days? Sa akin, sir, wala naman akong, unang-una, hindi ko sisirain yan. Dahil yan yung nakagisnan nyo Ang sa akin lang, bibigyan ko lang kayo ng seek of advice. Kasi kung dyan kayo hiyang, diretsuhin nyo. Kaya lang, isipin nyo mga kasama, meron tayong tinatawag na room for improvements. Subukan mo, yung ina-advise ko sa inyo, na before nyo ipasok sa 7 days, kunin nyo na lahat ng gusto nyong mangyari during the pre-con. Bigay nyo na lahat doon. Then after doon, pahingan nyo lang ng 2 to 3 days, pasok nyo ng last final conditioning na 7 days. Tingnan nyo kung ano yung pinagkaiba sa dalawa. Kung saan mas madali at mas komportable para sa inyo. So wala tayong pinipili na yan mga kasama. Kaya ngayon mga kasama, sana nakakuha kayo ng magandang idea dyan sa pinaling paghahanda na yan. Ang part 3 natin, ang part 4 natin na to, ito hindi ko masasabi talagang part of seminars to. Ito kasing sinabi ko sa inyo, realistic ko ito. Kasi method ko ho itong pang sarili. Ito masasabi kong advice method para sa inyo. Kasi yung share ko sa inyo is yung pamamaraan ko. Hindi commercial type, pang sarili ko po. Kaya ngayon mga kasama, sa lahat ng nanonood sa atin ngayon, umabot tayo ng 500 plus na, kasama yung silent viewers, pati international, and then yung actual viewers ngayon. Babalikan ko yung mga na nagko-komento sa atin, no? Para mabigyan ko naman ng recognition. Anto, JSY, ingat sa biyahe boss, thank you. Alfie Olotsak Castolo is watching, kasama siya sa silent viewers. Gregory Gandia Aviary from Binalonan, Pangasinan. Ay, may Seymour daw Okay, thank you sir. Camacho Cesar, good day idol.
Vincent, gandang hapon sir. Desiderio Lamsim, magandang hapon po. Laging nanonood from Zamboanga, Sibugay. Salamat sir Desiderio, no? Ito, nagkomenta si Sir Alfie Olatsak. Good afternoon sa iyo sir. Kim Cordoba, yung aking anak-anakan po, no? Magandang araw sa iyo, nak. Ford Sornyo, Laungayan, si ating kaibigan. Boss Jerry, kumusta na? Ang magaling taga-seminar, madami kang matututunan, sabi ni Sir Ford. Salamat po Sir Ford. Edbert Pedra Blanca Garcia, gandang hapon, may konting katanungan. Ano kaya yung katanungan? Yung panghalo sa feeds, ito yung kaninang nabasa ko. Sir, meron, pakirewind na lang. Nano Game Foul, thanks for sharing idol. No problem sir, anytime. Clark Richard Uchi, shout out Sir JRB from Catanduanes. Then si Rainiel Reeds, no? Watching right now, saka si AM Game Foul, mga nasa silent viewer sila ngayon. JVB Villaberg. Sir, gandang hapon, anong araw po kayo nagbabawas na ng timbang para sa derby? Day of fight o day before fight? Depende sir sa atake namin. Kasi one day before sir submission yan So, depende yung sa atake. Kapag nag-submit kami day before ng early morning at malaki ang binawas ko, kinabukasan yan, yung araw na yan, sir, no? Yung one day before yung event, yung araw na yan, nagpo-pointing na ako doon sa yard namin. Pero kung yung mga up to 80-90 lang ang bawas, doon ako, sir, sa pit niya, nagpo-pointing actual. Si Alkin B. Baldonido, sir, may tanong po ako. Anong oras po mag-drop primary na? Anong ibig sabihin na primary? Sa akin ho kasi sir, pag ako nagda-drops, no? Walang primary, basta ang drop uli yan to cycle, then sa hapon empty na naman yan, drop na naman ulit tayo. So ganun lang naman yung sa akin mga kasama. Nawawalan tayo ng signal. So, sorry mga kasama, naputol tayo. Biglang may dumaan kasing eroplano, nakuha signal natin. So yun mga kasama, sa akin nga po, sa akin sir, basta sa akin, nagda-dropping ako, kinukuha ko dyan lagi sir, galing sa full MT ko nagko-compute. So, hindi ko kasi malaman sir kung ano yung tinutukoy mong primary. Kasi sa dropping, wala akong primary kaming tinatawag dyan mga kasama. JBA at Atena Kidlat. Thank you sir idol. Musta po sir? Galing kay Sir Danilo Bautista. Ito sir, medyo busy lang tayo sir. Ikot ng ikot. And then Alan Matabang. Good afternoon sir idol. Pa-shoutout from Pangasinan. Sing Aquino. Saan ka sir nag-upload ng mga laban mo sir? May Bilibili app ka pa ba? Sir, may Bilibili ko sir. Kaya lang yun nga, pati si Bilibili nahawa na rin ho Nakaraan nag-upload ako. Ngayon po, nagbibigay na rin po ng restriction si Bilibili. 30 days po ako na hindi makakapag-upload. Nag-upload kasi ako ng yung previous na laban ho doon sa Bilibili. Ilang laban ba yun? 8 yata yun. Yung latest. Ayun, sa awa ng Diyos sir, pati si Bilibili nagre-restrict na rin po. Hanapin niyo po, JRBGF po sir. Sa Bilibili, nandun po. Meron po tayo ron, Sir Sig Aquino. Francis Taluban, isa ka sa mga idol ko sir. The best. Jigs Rainbow Kalasyaw ng Depo Taiwan. Shoutout din kay Ma'am Lenny. Sabi ni Sir Francis Taluban. Sino ito? Tingnan natin. Ayan. JBA at ay nakidlat. Thank you. And then, tingnan natin sa live chat comment. Kung meron pa ba. Ayan. Ayan. Galing kay GVB Villaberg. Salamat sir sa reply. Madami kaming natututunan sa iyo. God bless and good health. So, yun mga kasama. Salamat din sa inyo at sa walang sawang pagsuporta nyo. Pero ito mga kasama, super technical po ang part 5 natin. Ito ang sigurado ko sa inyo na wag niyong palalagpasin kasi lahat ng technicalities susubukan kong banggitin sa part 5 natin pertaining to pointing, no?
Ito kasi yung pinakamadugo sa lahat ng bagay. Kaya yung part 5, sigurado ko sa inyo mga kasama, ito ang topic na hindi nyo palalagpasin. Kasi right now, ngayon lang ako gagawa ng online seminar pertaining sa kompletong guidelines on pointing. Lahat ng true experience technical na nararanasan namin at yung mga naging solution ko na at nakasanayan ko na, naging proven solution na, o yung tinatawag na problem solved na, o yung problem solving, no? So meron kang problema technical, meron kang problema kung ano man yon during the pointing at paano natin to ireremedyo, yan, lahat yan sureball po yan at babanggitin natin isa-isa. Ayan, sabi ni Steve ano to, Aquilon Caneso, sir, nagbabawas ka ba ng 3 days before? Hindi po ako nagbabawas, sir. Simula keeping day nila, walang bawas po. Talagang straight 35 grams pa rin ho sila. Hindi ko ho kailangan magbawas, sir. Kung intention ko naman magbabawas lang ng malaking timbang, hindi po, sir. Wala pong bawas. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, sir, kung anong kinakain nila hanggang sa huling araw nila, yun pa din sila. Bagkus nagdadagdag pa nga kami ng carbo load. Pero yun nga, sir, may hiwaga ang pointing, sir. Nasa pointing latang susi kung paano ka, sir, babatak ng isang magandang pampababa ng timbang na hindi naapektuhan yung kanilang kalagayan. Alkin B. Baldonido, naputol, sir. Oo, sir, may dumaan na aeroplano, sir, biglang nag-interrupt yung signal yan, nawala tuloy lahat ng nanonood, pero okay lang. So mga kasama, iiwanan ko na ho kayo sa ngayon at puputulin na natin tong ating live right now. And then yung mga gustong kumuha ng 50% promo tari natin, yung pinaka premium na gamit ko na 18K ang halaga niyan, ngayon 9K na lang, may 3 slot na lang, no? 3 slot na lang. Baka gusto nyong kunin na, PM nyo lang ako, 3 slot na lang yan, basta as long as na willing to wait ka. Yan, yung 18K na halaga ng tari, 9K lang ngayon, December promo lang po yan. After ng 3 slot na to, wala na ho tayong may po-promo kasi yung materialiso natin December 29 pa darating uli, no? Jaylin Cadena, Sir Jerby, tanong ko lang po, kapag nakakiping na ang manok, bakit nagkakaroon sipon habang nakapahinga? Yun po, kahit to nakakiping kasi ho sila, kailangan po proper monitoring pa rin yung moisture, ventilations and everything. Kasi ho, hindi naman ho basta nakakiping, yung iba binabartolina, hindi naman sa ganon. Kailangan lang po ilagay lang natin sila sa area, takpan nyo lang yung harapan, yung gilid, pero siguraduhin nyo yung circulation ng hangin nandoon pa rin, no? Kasi may dumi pa rin sila sa ilalim. Kung hindi naman makakasingaw yon at walang masisirkulitan, papasok sa kanila yon, ammonia po yon. Kaya minsan nagkakasipon po mga alaga natin dahil sa sariling pagkakamali. So yun lang yon, Sir Jaylin. So mga kasama, hanggang sa muli po nating pagsasama-sama, part 5, sinasabi ko sa inyo, baka mga dalawang oras mahigit na usapan to. Pero lahat ng technicalities, babanggitin ho natin doon. Gagabayan natin kayo sa tamang formula of pointing. Kung paano ang pag-atake nyo, malalaman nyo po yun pag nalaman nyo lahat. Dito sa nakapaloob natin. Dito, no? Dito mismo sa part 5 na ilalabas natin. Nakakuha na ako sa inyong tariset si JV Villaberg. Oho, nakakuha. Sir, walang masamang dagdagan yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, di baling sobra ang inyong gamit, wag lang kukulangin. Saka isa pa, sir, ito yung pinaka high premium. So pwede ka magdagdag, pwede mong for sharing na yung una mong nakuha. Kasi ito yung pinaka premium sa akin, sir. Itong mismo. Ito na yung pinaka silver series. Actually, pang sarili ko to, nilabas ko lang to nakaraan, 18 dozens lang ho itong stock ko na materials. Ngayon pinampromo natin for December promo. Para lang doon sa mga nagre-request, no, na gustong gumamit ng bakal na ginagamit ko rin. Kaya mga kasama, hanggang sa muli, magsama-sama tayo at abangan nyo ang part 5, the finale. Ito yung pointing system natin. Kaya hanggang sa muli mga kasama, stay tuned kayo lagi dito sa page ng Mr. Natural. Kaya ito po, si Mr. JRB, ang inyong Mr. Natural. Gandang araw po.